Hey, boss. The gardener. Mitsuo Saho's. There's a big pile of shit in the back. You can go and clean that up, all right? Stop it! This is what my viewers want to see online. He looks good to me. You're not the usual guy. Well, don't be shy. Come on in. If he hadn't been shot before, he'd be dead now. Wait. There's actually a lesson in there somewhere. I can feel your eyeballs in my uterus. It's true. Leave him alone. Sa Mexico, ang Mexican federal agent na si Machete Cortez at ang kanyang batang partner ay nasa misyon na iligtas ang isang pokpok na dinukot ng isang makapangyarihang drug lord na nagngangalang Torres. Sa panahon ng misyon, sinubukan siyang kausapin ng kanyang partner dahil mukhang masyadong mapanganib ang mga kalaban. Ilang sandali pa, tumawag ang kanilang chief na binalaan si Machete na huwag tugisin si Torres at umatras na, ngunit dinurog lamang ni Machete ang receiver gamit ang kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa gusali, kung saan nakita nila ang ilang lalaki na may mga machine gun, na lumabas upang harangin sila. Inihanda ni Machete ang kanyang itak at sumugod patungo sa gusali, dahilan upang paputukan sila ng mga lalaki. Tinamaan ang kanyang partner sa engkwentro, ngunit nakaligtas si Machete at idiniretso ang sasakyan sa gusali. Tumalon siya at hiniwa ang isang lalaki, at ginamit ang kanyang putol na braso upang barilin ang iba pang mga lalaki, bago siya naglakad patungo sa silid. Sinubukan siyang palibutan ng ilan pang mga lalaki, ngunit pinugutan niya silang lahat. Pagkatapos ay sumugod siya sa may kwarto kung saan nakita niya ang nakahubad na bihag, at pagkatapos ay binuhat na siya palabas. Dumating ang marami pang lalaki sa gusali, nang biglang hilahin ng babae ang kanyang itak at sinaksak siya sa binti. Nang hindi inaasahan, biglang pumasok sa silid ang chief ni Machete kasama si Torres, at dito nabunyag na setup lang ang lahat. Habang hinahawakan ng mga lalaki si Machete, nagtataka si Torres kung bakit hindi niya mabili si Machete dahil nabili na niya ang buong DEA at gobyerno ng Mexico. Galit na galit lang siyang tinitigan ni Machete, kaya pinapasok na ni Torres ang asawa ni Machete, pagkatapos ay pinugutan ito ng ulo sa harap mismo ni Machete, bago nagbanta na isusunod ang kanyang anak na babae. Sinabi sa kanya ni Torres na hindi nila siya papatayin ng marangal, at inutusan ng kanyang mga tauhan na sunugin ang buong gusali habang nasa loob si Machete. Makalipas ang 3 taon, naninirahan na ngayon si Machete sa Texas bilang isang undocumented Mexican immigrant. Nagtatrabaho siya bilang isang construction worker kasama ng iba pang mga imigrante. Sa panahong yun, ipinakilala sa atin ng isang immigration officer na nagngangalang Jessica Sartana, na minamanmanan ng isang tackle truck, dahil naghihinala siya na ang may-ari ng truck ay isang smuggler at isa ring resistance leader. Ang kanyang layunin ay mahanap ang pinuno ng isang network na tumutulong sa mga Mexican na makapasok sa Estados Unidos ng ilegal. Ang pangunahing target ni Jessica ay isang taco seller na nagngangalang Luz, na pinaghihinalaang bahagi ng network. Pagkatapos ay nakita niya si Machete sa di kalayuan at nakilala siya, kaya nag-request siya ng background check sa kanya. Nang gabing yun, isang sasakyan ang nagmamaneho sa kahabaan ng US-Mexico border, na may daladalang mga Mexican na gustong mag-migrate sa US. Ngunit sa pagpasok nila sa teritoryo ng Texas, dumating ang ilang sasakyan at pinagsasagasaan sila, at isang buntis ang hindi nakatakbo. Lumabas sa jeep si Von Jackson, isang border vigilante na pinangungunahan ng isang grupo ng mga hunter. Bigla niyang binunot ang kanyang baril at binaril ang buntis na babae, at sinabi na ayaw niyang ipanganak ang sanggol sa lupa ng US. Sa likuran, isang lalaki ang kinukunan ng buong pangyayari. Kasama niya ang tiwaling senador na si John McLaughlin, na binaril ang natitirang imigrante, umaasang maipapadala ang videotape sa mayayaman niyang campaign donors. Kinabukasan, si Machete, nakakabili lang ng kape, ay nilapitan ng isang street fighting promoter. Ang promoter ay nag-alok sa kanya ng $500 kung sasang-ayon siya na labanan ng isa sa mga magaling na fighter. Dahil kapos sa pera si Machete, tinanggap niya ang hamon. Sa laban, ipinakita ni Machete ang kanyang mga kasanayan sa martial arts sa pamamagitan ng pagbali sa kamay ng kanyang kalaban. Sa tulong ng kanyang mga kasanayan, nanalo siya sa laban at nakuha ang premyong pera. Sa kabilang banda, nagtungo si Jessica sa tackle truck,
na ginawang nagsisitakbuhan ang mga Mexican, at maging si Machete ay hindi gustong makalaban siya. Nag-order siya ng taco mula sa may-ari na si Luz at nagsimulang magtanong tungkol sa network, ngunit iginiit ni Luz na isa lang siyang simpleng negosyante. I just make tacos and I sell them. Sounds like something she would say. Samantala, nilapitan si Machete ng isang kahina-hinalang negosyante na nagngangalang Booth, at ipinahiwatig na gusto niyang arkilahin siya. Inilista ni Machete ang kanyang presyo sa paghahalaman, ngunit hindi hardinero ang pakay ni Booth at gusto niyang patayin niya ang isang tao. Dinala ni Booth si Machete pabalik sa kanyang opisina at ipinaliwanag na gusto nilang patayin niya si Senator John. Gusto ni John na magtayo ng pader sa border na makakaapekto sa kanyang negosyo, at nag-alok ng $150,000 cash para sa assassination. Noong una, tumanggi si Machete, ngunit iginiit ni Booth na kailangang gawin ang trabaho sa susunod na araw at nagbantang papatayin siya kung hindi siya susunod. Dahil dito, sumang-ayon na si Machete, at dinala siya ni Booth sa isang silid upang ipakita ang kanilang mga pinakabagong armas. Inutusan niya si Machete na patayin si John sa kanyang kampanya sa sunod na hapon. Iniabot niya kay Machete ang isang sniper rifle, ngunit kumuha din siya ng itak bago umalis. Pagkalabas ng opisina, umupo si Machete sa isang bench at inalala ang masaklap na sinapit ng kanyang mag-ina sa kamay ni Torres. Pagkatapos ay pumunta siya kay Luz para ibigay ang pera, at hiniling sa kanya na ipamahagi ito sa mga imigranteng manggagawa. Kinabukasan, umakyat si Machete sa rooftop ng isang gusali malapit sa venue kung saan ginaganap ang campaign ni Senator John. Si Booth at ang kanyang mga tauhan ay nasa rally din at naghihintay kay Machete, na sa mga oras na yun ay inassemble na ang kanyang sniper at nakatutok na kay John. Bago pa siya makapagpaputok, ang tauhan ni Booth na si Smith, ay binaril si Machete, at pagkatapos ay binaril din si Senator John sa binti. Itinuro din ni Booth ang pwesto ni Machete, na tumakas sa rooftop. Habang nagpapanik, tumakbo si Machete palayo, ngunit na-corner siya sa loob ng gusali ng mga tauhan ni Booth. Sa kabila nito, nagawa niyang talunin ang mga lalaki at nagawang makapunta sa ground floor. Ngunit bago pa siya makatakas, pinatumba siya ng 2 pulis at dinala siya sa kanilang cruiser. Sinimulan nilang tuyain si Machete, at dito na nabunyag na hindi naman talaga sila mga pulis at ang totoo ay nagtatrabaho sila para kay Booth. Sa pagmamadali, nakalimutan pala nilang lagyan ng handcuff si Machete, na ginamit ang kanyang itak para saksakin ang driver, na naging dahilan para mabunggo ang sasakyan at nagawa niyang makatakas. Lumalabas na si Booth at Senator John ay talagang magkasabwat, at plinano nila ang false assassination upang mapalakas ang kanyang pangalan para sa darating na botohan. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan si Booth sa kanyang boss na si Torres, na nagulat nang malaman na si Machete ang kinuha niyang sniper. Habang walang ideya si Booth sa kung sino siya, agad siyang nakilala ni Torres at inutos na patayin siya. Sa kabilang banda, si Machete ay dinala sa isang ospital at inasikaso ng mga nurse at isang doktor, na ibinunyag ang kanilang sarili na mga miyembro ng network ni Luz. Sa panahong yun, ang mga tauhan ni Booth ay dumating sa ospital, na iginiit sa staff na pumunta sila doon para bisitahin ang bagong dating na pasyente. Nabisto ng nurse ang mga kahina-hinalang kilos ng lalaki, kaya agad na kumilos si Machete at kinuha ang mga kagamitan ng doktor. Pagkatapos ay nakita ng mga goons ang isang mesa na patungo sa kanila at sa tingin nila ay wala lang ito, ngunit ibinunyag ni Machete ang kanyang sarili na may hawak na isang makeshift na armas. Pagkatapos ay hiniwan niya ang isang lalaki at ginamit ang kanyang bituka upang tumalon sa bintana at sa isa pang palapag, bago lumabas sa bintana ng palapag na yun at matagumpay na nakatakas sa ospital. Pasuray-suray na naglakad si Machete sa lungsod, nang matagpuan siya ni Luz at dinala siya sa kanyang apartment. Doon, nalaman ni Machete na si Luz ay talagang bahagi ng network, na tumutulong sa mga ilegal na imigrante. Hindi nagtagal, nagsagawa siya ng ilang voodoo egg magic at sinabi sa kanya na magpahinga. Ngunit biglang nagbago ang kanyang isip, at nagpas siyang makipagpalakpakan na lang kay Machete. Samantala, nasa bahay si Jessica nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang superior, na inutos sa kanya na imbestigahan ang taong bumaril kay Senator John, na lumalabas na si Machete. Nagmamadali siyang pumunta sa shop ni Luz, kung saan madalas tumambay si Machete. Ngunit sa araw na yun, hindi niya nakita ang taco truck. Pagkatapos nito, gumamit si Jessica ng isang AI website upang tingnan ang mga larawan ni Machete, at natuklasan na dati siyang isang federal agent. Sa kabilang banda, sa wakas ay natagpuan na ni Smith si Machete sa bahay ni Luz.
Isang lalaki ang pumunta sa pinto at kumatok, ngunit isang itak ang tumusok sa kanyang ulo. Ang iba pang mga lalaki ay sumugod sa bahay, ngunit si Machete ay nagpatuloy sa pagdispatcha sa mga lalaki. Nang ma-realize na walang kwenta ang kanyang mga tauhan, si Smith ay naghagis ng isang bomba sa loob ng bahay, ngunit nagawang makatakas ni Machete sa tamang oras. Nang papaalis na si Machete, nagawa siyang makorner ni Jessica, at pinapasok siya sa kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho sila, isiniwalat ni Jessica na alam niya ang kanyang kasaysayan, ngunit gusto niyang magtulungan sila para mapabagsak si Torres. Pagdating sa apartment ni Jessica, ipinaliwanag ni Machete na hindi siya ang bumaril sa senador, at talagang na-set up lang siya ni Booth. Gusto ni Jessica na ipasok si Machete sa protective custody, ngunit ipinangako ni Machete na hahanapin ang lalaki ng mag-isa at ibibigay ito sa kanya. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Torres kina Booth at Smith, na ipinahayag ang kanyang pagkadismaya dahil hindi pa rin nila naililigpit si Machete. Si Booth, na desperadong mabawi ang tiwala ni Torres, ay iminungkahing patayin si Smith at kumuha ng mas magaling na asasin na nagngangalang Osiris Amanpour. Samantala, natuklasan ng dalawang kaibigan ni Luz na nasunog ang kanyang bahay, ngunit biglang lumitaw si Luz, at pagkatapos ay dinala sila sa kanyang bagong hideout sa isang tindahan. Doon, ipinakita niya sa kanila ang isang imbak ng mga armas na binili niya gamit ang perang ibinigay sa kanya ni Machete. Sinabi ni Luz sa kanyang mga kaibigan na oras na para labanan ang gobyerno ng Texas, na hindi tinatrato ng maayos ang mga Mexican immigrant. Sa sandaling yun, nagpakita si Jessica, at tila nandoon siya para tambangan si Luz. Gayunpaman, sa halip na arestuhin siya, sumali na siya sa kanila matapos makita ang mga ebidensya ng mga krimen na ginawa ng gobyerno ng US, kabilang ang pamamaril ni Von at Senator John sa mga imigrante sa border. Kinabukasan, pumunta si Machete sa simbahan upang makipagkita sa kanyang nakatatandang kapatid na si Benito, na isang pastor. Sinabi niya kay Benito na naset up siya ng mga Amerikano. Nang ituro ni Machete ang taong nag-frame sa kanya, nakilala ni Benito si Booth, na madalas na pumupunta sa simbahan upang mangumpisal pagkatapos niyang gumawa ng mga krimen. Pagkatapos ay ibinigay ni Benito kay Machete ang mga tala at video, na naglalaman ng mga pag-amin ni Booth. Pagkatapos nito, nagpa siya si Machete na mangalap ng ebidensya mula sa bahay ni Booth. Nag-disguise siya bilang isang hardinero, at mabilis na pinatumba ang dalawa sa mga gwardya gamit ang isang weed whacker. Sa loob ng bahay, nakatagpo niya ang asawa ni Booth na si June, at ang kanilang anak na babae na si April, na gumagawa ng content para sa YouTube. Gusto nila ang itsura ni Machete at hiniling sa kanya na makipag-collaborate sa kanila. Pagkatapos makipagpalakpakan sa kanilang dalawa, pinatulog niya sila at isinakay sa kanyang van. Kinuha ni Machete ang video at nagsimulang maghanap ng mga mahahalagang impormasyon. Pagkatapos ay pumasok siya sa opisina ni Booth at nag-iwan ng video recording ng pakikipaglampungan sa kanyang mag-ina. Kalaunan, dinala niya sina John at April sa simbahan at pinanatili muna sila kay Pastor Benito. Pag-uwi ni Booth sa kanyang bahay, nakita niyang nawawala ang kanyang pamilya. Nang pumunta siya sa kanyang opisina, nakita niya ang video camera kasama ang isang tala, at halos atakihin na siya sa puso nang mapanood ang video. Sa sobrang galit, tinawagan niya si Amanpour para patayin na si Machete at idamay niya rin ang kapatid niyang pastor. Hindi nagtagal, kinolekta ni Machete ang lahat ng ebidensya at ibinigay ito kay Jessica. Nang mabuksan ang mga file, nabunyag na si Booth, Senator John at Von Jackson, ay talagang nagtatrabaho para kay Torres. Nauunawaan ni Jessica na nais ni Torres na bumuo si Senator John ng border wall sa pagitan ng US at Mexico, kung saan makokontrol niya ito at kikita ng pera dito. Come with me. Kinabukasan, papasok na sana si Luz sa kanyang shop nang biglang magpakita si Von. Inakusahan niya ito ng pakikipagtulungan kay Machete, bago kinuha ang kanyang baril at pinaputokan siya sa mata. You're gonna have to get better at this, Billy. Samantala, si Amanpour at ang kanyang mga tauhan ay pumunta sa simbahan upang patayin si Pastor Benito. Sa sandaling yun, alam na ni Benito ang kanilang pagdating at kinuha ang kanyang armas upang labanan sila. Gayunpaman, kalaunan ay nabaril siya sa binti ni Amanpour at nahuli siya.
Sa sandaling yun, pumasok si Booth at hindi nagtagal ay itinali niya si Benito sa isang krus. Nang tumanggi siyang magsalita tungkol sa kinaroroonan ni Machete, sinimulan siyang ipako ni Booth at iniwan siyang duguan. Sa ibang lugar, magkasamang natutulog sina Machete at Jessica nang atakihin sila ng mga tauhan ni Booth. Bumunot ng baril si Machete at binaril ang ilang lalaki, habang si Jessica naman ay ginamit ang kanyang mga heels upang labanan at patayin ang kanyang attacker. Nang ma-realize na nasa panganib ang kanyang kapatid, nagmamadaling pumunta si Machete sa simbahan. Sa kasamaang palad, patay na si Pastor Benito at napatitig na lang si Machete sa malagim na sinapit ng kanyang kapatid. Sinuri ni Jessica ang CCTV ng simbahan at kinuha ang footage bilang ebidensya. Pagkatapos ay nagpadala si Machete ng isang text kay Booth, nagbabala na darating siya para sa kanya. Matapos matanggap ang text, nakatanggap naman siya ng tawag mula kay Torres, na ngayon ay nasa Amerika na, at binalaan si Booth na pagkatapos niyang patayin si Machete, siya na ang isusunod niya. Gayunpaman, binalaan ni Booth si Torres tungkol sa mga file na meron si Jessica sa kanilang dalawa, kaya nagpa siya si Torres na unahin muna ang dalaga. Samantala, pumunta si Machete sa mansyon dala ang dating ginamit na weed whacker. Nang makita ito, nagkaroon ng PTSD ang mga gwardya at agad na nagsitakbuhan. Nahuli ni Machete ang isang gwardya gamit ang nail gun, pagkatapos ay na-corner ang isa pa, na agad na nag-quit sa trabaho nang makita ang weed whacker na dala niya. Ang huling gwardya, na nakakuha ng garden ng scissor sa kanyang leeg, ay agad na ibinigay ang lahat tungkol kay Booth, maging ang petsa ng kanyang kapanganakan. Samantala, iniabot ni Jessica ang mga file sa isang local news reporter, kaya mabilis na kumalat sa publiko ang mga recording. Dahil dito, napilitan si Senator John na tugunan ang sitwasyon. Sa panahon ng paglilinaw, binanggit ng isang reporter ang mga pagpatay at krimen na ginawa ni Booth. Ang reporter ay nagpakita rin ng mga recorded na ebidensya ng lahat ng kanilang mga krimen, kabilang na ang aksyon ng senador sa pagpatay sa mga imigrante sa border. Nang malaman ito, galit na galit ang publiko. Upang maiwasan ang karagdagang gulo, tinulungan ni Booth si John, na sa sandaling yun ay inaatake na sa puso, na makaalis sa gusali at tumakas sa isang sasakyan sa likod. Sinisi ni John si Booth sa mga kumalat na footage, at bigla siyang binaril ng senador sa dibdib. Pagkatapos nito, nagnakaw si Senator John ng kalapit na taxi at mabilis na tumakas. Hindi nagtagal, pagkatapos umalis ng senador, dumating si Machete at naabutan ang nag-aagaw buhay na si Booth. Bago pumanaw, nilait muna ni Booth ang kutis ni Machete at sinabing bumili siya ng mga skincare products. Lumipat ang eksena kina April at June, na natanggap ang balita tungkol sa pagkamatay ni Booth mula sa pamamaril ni Senator John. Nang malaman ito, nagalit si April at nagpas siyang maghiganti. Sa mga oras na yun, nakipag-ugnayan si John kay Von sa kanyang base, na sinabi sa kanila na ngayon ay kailangan na nilang gawin ang lahat at patahimikin na si Machete ng tuluyan. Samantala, bumalik si Machete sa border town at naabutan ang mga tao na nag-iiwan ng mga bulaklak sa truck ni Luz. Isang lalaki ang nagsabi sa kanya na kailangan na nilang lumaban, at sumang-ayon naman dito si Machete. Pagkatapos ay dinala nila siya pabalik sa kanilang base, kung saan naghanda sila para sa paparating na digmaan. Nang sumunod na araw, pumunta si Jessica sa mga imigrante at nagsimulang magbigay ng speech tungkol sa pagtulong kay Machete sa pakikipaglaban. Ang lahat ng mga tao ay nagsimulang mag-rally sa paligid niya, ngunit sa panahon ng talumpati, kinidnap siya ni Torres. Nang marinig ang balita ng pagdukot, si Machete at ang mga miyembro ng network ay agad na sumugod sa headquarters ni Von para makipagbakbakan. Samantala, si Senator John, na humingi ng proteksyon kay Von, ay inaresto ng kasamahan sa halip na tulungan siya. Nang si John ay malapit ng patayin, si Machete at ang mga tropa ng imigrante ay naglunsad ng pag-atake sa headquarters, na humantong sa isang matinding labanan. Sumiklab ang isang napakalaking bakbakan, kung saan si Machete ay naglabas ng 2 talampakang itak, at sinimulang iwasiwas ito sa mga kalaban. Sa sandaling yun, dumating ang isang ambulansya, at ang 2 sexing nurse mula sa ospital ay sumali na rin sa rambulan. Sa panahon ng labanan, si Luz, na nakaligtas sa pamamaril ni Von, ay lumabas na may dalang rifle mula sa Star Wars at nagsimulang magpaulan ng bala sa mga kalaban. Habang nagpapatuloy ang laban, hindi inaasahang nasagasaan si John ng isang sasakyan. Lumalabas na ito ay si April, na nagdisguised bilang isang madre, at pumunta siya doon para maghiganti sa senador.
Pagkatapos sabihing anak siya ni Booth, binaril niya ito sa dibdib, gaya ng pagbaril niya sa kanyang ama. Kalaunan, nagsimula ng matalo ng mga Mexican ang mga tauhan ni Von, at nang makita ito, sinubukan ni Von na tumakas, ngunit nabunyag na nagtago pala si Luz sa kanyang truck at binaril siya sa ulo. Hindi nagtagal, dumating si Torres kasama si Jessica bilang isang hostage, at hinamon niya si Machete sa isang tunggalian. Ang parehong mga lalaki ay nagsimulang maglabas ng dalawang blade at sinubukang hiwain ang isa't isa, ngunit halos magkasing husay lang sila sa pakikipaglaban. Pareho nilang nadisarmahan ng isang blade ang isa't isa, at si Machete ay sumugod, ngunit napatumba siya ni Torres. Bago pa maibigay ni Torres ang final blow, nagawa siyang saksakin ni Machete. Pagkatapos ay ipinakita ni Torres ang isang kalokohang move tungkol sa kanyang nakamamatay na sugat, na sinabing ito ay hindi nakakaapekto sa kanya. Sa halip na akuin ang kanyang pagkatalo, sinabi ni Torres na magpapakamatay na lang siya at hihintayin si Machete sa impyerno. Sa pagkapanalo sa labanan, itinaas ni Machete ang kanyang itak bilang simbolo ng tagumpay kasama ang iba. Matapos manalo sa laban, ipinakitang buhay pa si John dahil lumalabas na nakasuot siya ng bulletproof vest. Pagkatapos ay sinubukan niyang bumalik sa US sa pamamagitan ng pagtawid sa bakod ng US-Mexico border, ngunit binaril at pinatay siya ng nagpapatrulyang mga US vigilante, na hindi nakilala na isa siyang senador. Sa huling eksena, si Machete, na nakasakay sa kanyang motorsiklo, ay biglang hinarang ni Jessica. Inamin ni Jessica na gusto niyang lasahan si Machete, upang patunayan ang usap-usapan na napakagaling niya talaga sa kama gaya ng sinasabi ng iba, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.